alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Sir, can we... What is up mga kababayan? This is Patio Gen Z. Nagbabalik ang boses ng Gen Z sa mga isyong pampolitika dito sa ating bansa. Kaya mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ito naging press con ni Congressman Leviste kanina lamang mga kaibigan. Ayan, kung saan sinupalpal at hindi nakapagtimpi itong si Congressman Leviste dito sa mga bastos na reporters. Ayan, to the point na sinabi na ni Congressman, parang in-off na ni Congressman Leviste yung kanyang mikropono at sinabi dun sa reporter na huwag ka nang magtatanong ulit. Ayan. Si ate reporter kasi, imbis na gamitin ng utak sa pagtatanong, ginagamit ang bibig. Hindi mo na mag-isip bago magtanong. Napahiya ka tuloy kay Kong Leviste. Supalpal ang mga reporters na merong malicious intent ang katanungan o yung may mga malisyosong mga tanong laban kay Kong Leviste. Akala nyo hindi kayo papalagan ni Kong Leviste, ano kayo ngayon? Pero bago ang lahat mga kaibigan, huwag nyo pong kalimutan mag-iwan ng like at subscribe sa ating channel para mas maging updated po kayo sa mga may init na balita dito sa ating bansa mga kaibigan. Ayan, huwag nang maraming intro mga kaibigan, reacta na po tayo dito sa video ni Kong Leviste. Address kayo po, No. may-ari ng Solar Sorry. Philippines 24B, babayaran po ba? Kumbaga, kasi Garin Wait. saying na Wait, Solar sorry. Philippines, kayo po yung... Sorry, I think I've already clearly answered it. Wala akong ganong penalty. Because nagkataon, hindi ito coincidence. po yung Sorry. ang DOE ay maipadala na po sa inyo sa tamang address. Kayo po, No. may-ari ng Solar Sorry. Philippines 24B, babayaran po ba? Kumbaga, kasi Garin Wait. saying na Wait, Solar sorry. Philippines, kayo po yung... Sorry, I think I've already clearly answered it. Wala akong ganong penalty. Agree? No comment po sa topic na lang na yan dahil kahit na hindi tungkol sa personal... Kayo po yung... Sorry, I think I've already clearly answered it. Wala akong ganong penalty. Because nagkataon, hindi ito coincidence. May sulat tungkol sa 24B penalty sa SPNEC. At ang sagot ni SPNEC, hindi sila liable. Malinaw. Sir, mag-deal lang po ako dun sa sinabi nyo kanina na nakapag-fine na kayo ng 70 million with regards dun sa ilang kumpanya na meron pa na kayo ang owner na may kontrata sa Yes. DOE. But by the way, I also mentioned this last Friday na meron akong ibang mga fines na tens of millions. Kaya yun po na I think kahapon na encash yung mga bayad para sa 70M. So until now, meron pa rin kayong mga kumpanya na Yun kayo po yung mga- owner na meron pa rin kontrata sa Department of Energy. Existing pa rin yung mga contracts na yun. Yun po yung mga na-terminate. At by the way, lilinawin ko lang kasi may lumabas sa media na I am no longer involved in the companies I control. Yung sinabi ko, I am not involved or am actively developing projects in the companies that I control. May lumabas kasi ganun sa Facebook na pag-splice ng sinabi ko. Dahil ang sinasabi ko po, medyo nalilito kasi yung iba sa mga kumpanya, may holding company ako, hindi ibig sabihin na may operations pag holding company. Yung operations po ay sa kumpanyang binenta ko. Yung mga natira ng mga kumpanya sa ilalim ng aking holding company ay mga walang laman na asset or operation.
Kasi ako nga po ay walang i-develop na mga proyekto ngayon dahil dito po ako nakapokus. So, ilan pa po yung natitirang kontrata ng kumpanya na kayo ang owner na sa DOE? Hindi ko po alam kasi sa pagkakaalam ko, wala na akong i-develop. Ang kumpanyang binenta ko, may shares pa ako, yun may mga kontrata pa. Shares, pero hindi ako in control. Kung meron akong iilan na natitira na hindi pa terminate, pwedeng i-terminate na rin ng DOE. Kasi wala akong i-develop pa sa mga natitira sa akin. Ito pong Solar Philippines Commercial Rooftop Projects Incorporated, SPCRPI, kayo pa rin po ba ang presidente nito hanggang ngayon? Ako po ay bumitiw sa pwesto doon dahil wala nga akong i-develop na sa mga kumpanyang ito. Okay. Dahil may mga kumpanya ko na hindi kasama sa binenta ko kasi hindi kinuha. O kinuha pero sinabi tanggalin kasi focus sa Nueva Ecija project ito. At yung mga ibang mga natitirang project, may operations pa, walang bagong di-develop, at wala akong i-develop kaya kung i-terminate o ipamigay o kung ano man ang mangyari sa mga nasabing mga proyekto, basta nagbabayad na lang ako ng mga fines kung meron na dumadating kasi wala na akong i-develop kasi dito po ako nakapokus. Sir, linawin ko lang po. So, ibig sabihin po ba, pinagbabayad kayo ng penalty ng DOE kasi kumuha kayo ng kontrata na magtatayo kayo ng solar power plant tapos hindi nyo nagawa? Yun ang alegasyon. Pero ang nililinaw ko po, yung kumpanyang minumulta, yung binenta ko. And I understand your confusion because this is different from what has been said. And that's why I don't want to emphasize sa ating kagalang-galang ng mga kawin ng DOE, hindi ko po sinasabi, mali kayo. Sinasabi ko lang na iba ang natanggap na sulat. Sir, linawin ko rin yan. So, ang ibig nyo mo sabihin, yung DOE nagkamali nung pinadalahan ng sulat. Yun yung Hindi iniwasan ko. dapat yung SPNEC yung Opo. pinadala nila. Yun ang iniiwasan kong sabihin dahil ginagalang ko sila. Pero sir, willing kayong bayaran yung 24 billion na yon na penalty? Kasi sir, na-mention nyo kanya, binabayaran nyo na lang yung mga multa na ini-impose sa inyo eh. Oh, yung dapat kong bayaran dahil akin. Why would Gary... I know. Sorry, you should ask her. Like, I don't think you need to get more answers from me. I've already said na yung impormasyon ay iba. Nagkamali silang ng sinulatan Okay. ng kumpanya. Ginagalang ko ang mga kawani ng ating gobyerno. Pero baka naman kasi dahil araw-araw may bagong mga sinasabi. Tulad ng unang sinabi, binenta ko daw ang prangkisa. Mali pala, hindi ko binenta. Kaya kinaso ko. 'Di ba? Kaya nakikita niyo naman na nagkakamali sa mga sinasabi. I hope we can leave it at that. Congressman Leviste, so sa dami po ng mga pinag-uusapan po nating mga kumpanya ninyo, are you willing to be investigated dito po sa Congress? Kasi meron po mga call ang inyo pong mga kasamahan din na bilang institusyon na nagpapatibay po ng mga prangkisa, dapat daw po malinawan yung tungkol po sa mga kumpanya po ninyo. Mag-enjoy ako dyan. Dahil mananawagan ako na isapubliko ang mga SALN ng lahat ng mga kongresista sabay-sabay at tignan natin ano ang mga shares nila sa mga kumpanya na may mga anumang mga kontrata sa gobyerno, ang mga prangkisa at iba pang mga dealings na may kaugnayan sa mga komite kung saan sila nakaupo. Dahil ito po ay importante ngang tignan ng taong bayan. Ang masasabi ko po ay ako po ay walang itinatago dahil ang shareholdings ko sa mga kumpanya ko ay nasa aking SALN
at ako po ay sadyang umiiwas sa mga talakayan tungkol sa enerhiya. Wala ako sa Committee on Energy, sa franchises, at sa iba pang mga similar na komite. How do you feel now, Congressman Lean, na bukod daw sa merong mga flood control ghost projects, ngayon naman daw ang uso ngayon is the solar ghost projects? Opo, sinagot ko na po ito kanina, baka wala po kayo. Sir, pero how do you feel? Yun po ang tanong ko. Well, I think halatang politically motivated ang kampanyang ito para ilihis ang usapan sa tunay na ghost projects. Dahil nililinaw ko po, and if you will permit, I'll give a complete answer here and let's be the last on this topic. Kasi ang sinasabi ko nga ay hindi dapat ilihis ang usapan sa mga ghost projects. Dahil ano ang ibig sabihin ng ghost project? Nagbigay ng pera ang gobyerno at hindi tinapos ang pinagkasundoang kontrata. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. So, thank you for asking about my feelings. I feel that it is ridiculous that we are even discussing this and that the media is cooperating in a diversion from the real issue because there is no public funds that are involved in this topic. It is about private investment that did not continue and there is no direct harm that can be identified by anybody from the not pursuing private investments. So I would not want to indulge further on the concerted attacks in which members of the media are complicit, not those that are present here, but the others whom I alluded to in the past, because the timing of this has been seen by others to be conspicuously coinciding with my bringing up this information, which it appears from the question that was asked by one of the other members of the media a while ago, is logically leading to a call to investigate a very large number of proponents for their possible links to the contractors who are eventually awarded the contracts in the DPWH. Sir, sorry. Kuya. Sorry, no more on this topic. No, sir, I haven't asked a question. Those are follow-ups po. Ito po yung may... Sir, the failure po to deliver the agreed-on Dead power mas supply sa'yo, by December ate. 2025, ito po sabi ni Garin, will mean thinner energy reserves Dead which mas could sa'yo, increase ate. prices. So total of 17,000 megawatt capacity po yung tinerminate ng DOE and 11,000 megawatts po yung accounted po sa Leviste Solar Philippines companies. Garin said, kaya naman po to catch up, but we don't want investors like this in our country. Magko-commit ka that you'll deliver to the people this number of megawatts, tapos wala ka gagawin. We don't want flippers, sabi po ito ni Garin, who uses DOE contracts to other purposes. Kailangan ng legitimate investors. Your comment, sir. I actually mentioned in my interview on ANC a while ago that I have very big former joint venture partners in the project which was groundbroken by PBBM, whom I got financing to buy out the shares of. So I take exception to the characterization that I am a flipper because there are others who sold their shares in the project who are very legitimate, credible people who I'm not going to name out of respect to them. And I think that proves the political motivation behind the attack. I have never before heard a government official address private investors for those things. It is really amazing that while we're trying to attract investment to the country, this is how the government is treating private investors. But to your point on power prices, I've also mentioned this in an interview a while ago. By the way, my staff just sent me the letter just so that maybe I could share it. But I don't want to share the letter because You can answer first muna yung... letter addressed to the company that I sold. I don't want to point out that
the information that people are giving is wrong, okay? Because I respect them. I don't want to embarrass them. But my record in the power industry is publicly verifiable. I have been campaigning for an end to the feed-in tariff. I have been bidding lower prices and delivering on them to set lower benchmarks on power prices. And this has actually been to the detriment of others who, the bidding for power projects in the Philippines is like bidding for DPWH contracts. Widespread ang collusion. I'm not saying all bids are rigged. I'm saying marami ang collusion. Sinasabi naman lahat ng public bidding sa bansa, hindi lang sa DPWH, ay subject sa ganitong mga issues din. Hindi sa lahat, pero marami, di ba? Kaya kung may man nagsasabi na dahil sa akin tumaas ang presyo ng kuryente, people that can look at my record will find that laughable. Kaya nga maraming mga nagalit sa akin sa power industry dahil ipinababa ko ang presyo na sa akin ang pinakamababang presyo ng kuryente at ito po ang naging dahilan na ibinaba pa ang mga presyo. Pero kung ang argument naman is yung mga ginawa ko ay nag-prevent ng mga iba na magtayo ng kanilang mga planta, that's patently false. Kasi iba po ang generation sa distribution at transmission. Hindi po ito monopolya. At ito po ay mga private investments na hindi tinuloy na walang pondo galing sa gobyerno. Sir, baka pwedeng humabol din kaya. Ako yan, go ahead. Sir, kasi parang ang point po nung penalty, kumuha ka ng kontrata tapos hindi mo nagawa yung project. Na yung project na yun, na-expect ng DOE na papasok siya sa grid. So pag pumasok siya sa grid, tataas yung supply dahil almost na-maintain naman yung demand, hindi dapat bumaba yung presyo. Okay. Unang-una, wala akong 24B penalty na sulat o anumang komputasyon na ipinakita sa akin ng DOE. Pero meron yung kumpanyang binenta ko. So, sana malinaw na, wala tayong pinag-uusapan na 24B sa akin. At kung anuman ang pananaw ng iba, parang hindi suitable na ako ang magdi-discuss. Pero to indulge the question, kung walang nagtatayo ng planta, tapos hindi natuloy ang isang planta, iba yun sa maraming gustong magtayo ng planta, tapos hindi sila nakapagtuloy ng kanilang pagtatayo ng planta dahil sa isang planong proyekto. Ang ating power industry ay bukas para sa lahat, sa generation. Kaya kung sino pa ang gusto magtayo ng planta, pwedeng magtayo ng planta. Ang nangyayari lang po kasi, kulang ang mga nais at nagtatayo ng planta at yan ang dahilan na hindi sila nagtatayo ng planta dahil sa kakulangan ng mga kaya at nagtatayo ng planta at hindi po dahil sa akin. Kasi ang sinasabi mo dahil sa akin, hindi nagtayo ang iba. Hindi, kaya tumaas. Opo. Wala pong harm sa hindi pagtatayo ng pribadong investor ng planta directly caused by that private investor, in this case na walang ibang nagtatayo. And if you will allow, that will be my last... So at the moment, wala na po kayong kumpanya na may pending penalties with the DOE? Ako po ay may shares pa sa SPNEC. That's the only company na lang po na may link kayo na may pending penalties with the DOE. SPNEC na lang po. May iba pa akong mga kumpanya at kahapon nga lang po nagbayad ako ng penalties. Pero wala nang apart from that, wala na pong iba. SPNEC na lang. Hindi, maliban sa mga nabanggit sa aking pagkakaalam, pero baka bukas meron. Kasi kung napansin niyo po, nung una may isang sinagot, tapos may sumunod na sagot. Di ba? Kaya ang sinabi ko, by the way, ganito po ha, para malinaw lahat. Maraming mga nakikiusap na tumahimik ako tungkol dito. At titigil na rin ang mga atake sa akin. Pero, nasa kanila, kung gusto nila, na tuloy-tuloy ako na maglabas ng impormasyon at baka ang mga kasama nila ay matatamaan. Pero, kung ako ay pumili, personally, nag-e-enjoy ako
sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. At I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Sir, can we just ask for details on the 70 million? Like how many companies, what companies are those, how many contracts? Is it Pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Ang sabihin, pag may mga corruption happen that I have knowledge of that I will not expose. But that ang pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Alam niyo po, baka hindi alam ng publiko, January 26 ang resumption ng Congress. December 29 ba ang adjournment? That's 1 month break. Actually, dapat December 17 yung adjournment, di ba? Na-move back din yung resumption sa January 26. Pero sinusweldohan pa kami kahit walang session ngayong January. May MOOE sa opisina pa kami. At alam nyo ba, maraming mga congressman ngayon ay abroad para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na lang ako at kumuha ako ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Bakit hindi na lang nating tignan ang paggastos ng travel allowance ng mga kongresista, lalong-lalo po sa nakaraang buwan na walang pasok pero may sweldo at MOE pa kami? Ako po ay hindi na nanawagan para buksan naman ang issue. Tapos na ang issue ng Christmas bonus. Baka, ang susunod naman, issue ng travel allowance para sa mga conferences na inattend ng mga miyembro ng Kongreso ngayong January. Pero hindi ko yan